Ako yung amigo, Pastor Kapo. Presidente na mo sa Tricycle. At the same time, nagpastor ko sa una, siya ako sa disco. Sir, kaya ito pa na mo ni Pastor mo ito tigil. Wala na sir. At kung may Pastor Pina, dito lang ito kay pila pa ito ka Domingo at tumilin ko tungkol kay Kambas na isang ito kanang sa Pedlat na tumilin to yang inan sa sulod ka ni Brad tungkol kay kinanglan na ito kay abot bilin to na sa duyag iwang na sa tayo nakasinadjin pa po sa dito pagkasinadjin niya duha ka adlaw nakalakat na siya ako na nabatian kag ingon si Brad Bill so wala na si Pastor Torres Pastor kay kanang lipauli na to sa langit ha ana siya ko lipauli na di 75 ang edad no sa satong ating naasa diha diri sa pakadto sa Purok Size sa Noel Farm sa tupad sila na diha na itatugid diha si Torres ang Pastor Torres ang iyang ngalan. Now, ang akyat ko sa kagabi ako pastor ta mga bata niya kanang wala nagasimba kunya daw himuan lang siya sa gitawag panahon ni Jesus wala panahon ni Jesus samtang ikayap si Jesus dito ipang puslit nila sugal nila ang kung kinsay makaangkon sa gitawag nga bayo ni Jesus. Now ang ihimo amo na ang sistema ako nagdugay dito ko dito naman na sa kasimbahan ko ang ilang pastor murag wala pakialam sa iya tungod kay tanin kada gabi na ay mga serbisyo kay mga naandan sa mga Kristiyanon muwali para kadtong mga buhi makabati sa pulong sa Dios. Now sa ating kabuhi yun ani di naton hulaton mamatay na di ta hulaton nga mawad-ad ta sa ginhawa o kinabuhi mamati ta sa pulong sa Dios karon buhi pa ta mamati ta pag-ayo muhakon na to unod kag atong i-apply ang maong pulong sa Dios atong itaon kini atong dalunggan sa pagpamati agud mahimong kapapadayon kita sa pagpangalagad diha sa Dios atong tawagon tigpamapa sa pulong sa Dios Pastor Domingo Salahon. Okay. Pastor Dom. Okay. Alam niyo po, nagagalak talaga ang aking puso kasi sa Pangasinan, ang address sa akin, Pastor Dom. O pagka, nung nakita ko nga doon sa Ataol, nilagay doon, beloved husband, Dominador, Dugang feedback sa akong ba? Dominador. Kwaon ko pa. Sabi ko, palitan yan. Oo. Ay, putulin lang pala do. Hallelujah. Kaya para hindi na kayo malito. Do. Everybody say praise the Lord! Handang-handa na po ba ang lahat? Amen. Ako po nagagalak mga kapatid ngayong umaga dahil andito ang aking inaanak. Amen. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Dahil siyempre mga kapatid, nagsisimula na tayo sa ministry. Amen. At nandito yung mga young people para hasain natin, para sila na magdadala ng mga instruments. Amen. And of course, yan ang isang paraan. Paraan mga kapatid na sabi ng Biblia, by all means, save some. Sa anumang paraan, makakahikayan mo tayo ng kaluluwa. Hallelujah. May nakikinig ba sa akin? Kaya mga kapatid, nung naantig ang puso ko at hinipo muli ang aking isipan ng Panginoon na nagising ako sa katotohanan. Kagad-agad mga kapatid, may workout ko. Sabi ko, may professional license ako dito, kailangan ma-review ito. Hindi lang ako mga kapatid, ugod-ugod, bibisi-bisiklita dyan, kahit init. Nagpakagin. Ngayon, ito na, pagkakataon ko na sa ministry. Sabi ko, agad. Mayroon namang motor dyan. Sabi ko, kailangan. Hindi na yung hawakan ko mga kapatid lupa. Ang hawakan ko, salita ng Diyos. Amen. Amen.
Amen. Kaya tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo. Ha? Dahil gusto kong i-renew mga kapatid yung salita ng Panginoon na inilagay ng Diyos sa aking puso. Pero dahil hindi na ginagamit hindi na madalas na ginagamit mga kapatid, alam nyo, ang Psalms 119, the longest chapter in the Bible, nakuha ko yan, nakabisado ko yan. Pero nung na mga kapatid, patulog-tulog nila ako, tanim-tanim, wala na, ang nasa isip ko mga kapatid, paano lumago yung tanim ko. Paano mamunga at paano magkakaroon ng profit mga kapatid sa aking pinaghirapan. Pero ngayon, iba na. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ihasik mo ang aking salita. Huwag mong i-withhold ang iyong kamay. Eh kung ito ba ay sa umaga, maghasik ka. O sa gabi, o sa kinahaponan, dahil hindi mo alam kung saan ang tutubo. Eh baka ang lahat ng binhi na itinanim ay tumubo. Amen. Amen? Amen? Amen. Praise God. At siyang naghahasik ng luha ay mag-aani ng kagalakan, dala-dala ang kanyang shields. Praise God. At sa totoo lang mga kapatid, tatapatin ko kayo, 3 lang ang mabibigyan kong prayers. Hindi na ako nagpapakahaba ng prayers. Sabi ko, God knows my pulse. God knows my heart. Why pray? Pero ngayon, iba. Dahil binigyan ng Diyos ng kabigatan muli ang aking puso. Hindi na sarili ko lang yung pinagdadasal ko. Hindi lang ko ilang tao. Buong daigdig na. Amen. Hallelujah! Amen. Amen! Buong daigdig na. Amen! Kasi sabi ko, sa sarili ko, hindi ko man alam kung kailan ako mamamatay. Eh baka naman ang kandila ko ay paubos na. Hindi ko naman alam. Sabi, bubuksan ang aklat. Eh baka isang pahina na lang ang natitirang pahina sa akin na may sulat ang mabubuting gawa. Hindi ko alam. Eh ngayon, kumpiyansa ako mga kapatid, akala ko pa, makapal pa ang aking aklat. Aba, isang pahina na lang natitira. Pero, kahit na, isang pahina na lang natitira. Basta, sa huling bahagi ng ating buhay, ang mga mabubuting bagay, ang kahanga-hanga at kapuri-puri, sa kalwalhatian ng Panginoon, yun ang matatala. Hindi ang ating sarili, pero ang kalwalhatian ng Panginoon, yun ang wish ko mga kapatid. Kaya hindi pa ako pinatay ng Panginoon, sabi ng mga anak ko, handa na kami. Handa na kami si Papa. Hallelujah. Pero, honest to goodness mga kapatid, sa totoo lang, hindi talaga ako handa. Ay, sabi ko, pinagsabihan ko yan siya, may takot ako. Dahil may mga regrets ako sa buhay. May mga madilim na kasaysayan ng buhay ko. At kung pumikit man ako at tumuhid ang aking tuhod at hindi ko nagawa yung nais kong gawin mga kapatid, nakaw! Pagsisisihan ko sa walang hanggang pagsisisi. Kasi sabi nga yung message doon sa Luke chapter 16, the 4 certainties of life. The certainty of life, the certainty of death, the certainty of remembrance. Yun ang pinakamalupit. Na uusigin ka ng iyong budhi. Wala nang katapusang pag-uusig. Pagka nagkamali ka dito at hindi mo nabago ang iyong sarili, hindi ka nakapaghanda ng maayos, uusigin ka ng iyong konsensya. Ito nga ito ang aking anak. Bakit inalalaya namin makamove on? Inuusig siya, regrets niya sa mama niya. O ngayon, mga kapatid, ang pinakamalupit na pagdurusa sa kabilang buhay, yung usigin ka ng buhay. Yun ang remembrance, maalaala mo lahat. Kaya nga, ang akin ngayong, alam niyo po mga kapatid, ang messages na gusto kong iparating tuwing magtitipon tayo ay tungkol sa kaluluwa. Tungkol na sa mga kaluluwa sa kaligtasan. Mga kapatid, dahil anghel ka, isang kaluluwa, libu-libong mga anghel na nagagala. Amen? At yun po mga kapatid, ang sikreto kung gusto niyo maging masaya ang simbahan, gusto niyo maging revival po tayo mga kapatid, kailangan may mga kaluluwang tumanggap sa Panginoon. Amen. Ngayon, kung hindi nabatay si Pastora, ang mga young people na yan, hindi yan nakaupo dyan. Ngayon mga kapatid, praise God.
Dahil by all means, ngayon halimbawa makabili tayo dahan-dahan, hindi man kaagad makumpleto ang mga instruments natin. Ha? Pero dahan-dahan mga kapatid. Aba, sino mahahawak yan? Alam nga naman, hilingin natin ang anghel na kayo na lang, pakiusap. Kayo na lang ang hawak ng drum set dahil wala talagang pwedeng humawak dyan. Mga kapatid, tutugtog yan, walang tao, payag kayo. Kaya kayo na lang, kayo. Tayo mga kapatid, kayo mga young people. Amen. Mag-aaral kayo ng buwan. Kung halimbawa, mayroon na tayong gitara, may drum set tayo. Siyempre, magkaroon pa tayo ng basic guitar. Lahat ng instrumento, pero dahan-dahan lang. Pero sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, kung hindi susunod ang biyaya ng Diyos. Ganun na lang. Ganun na lang ang gagawin natin mga kapatid. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Habang naghihintay tayo sa pangako ng Panginoon, umpisahan na natin. Simulan na natin. Sabi ko sa board mga kapatid, 40 years in the ministry. Sabi nga, how long is the night? Kasi mayroong verse sa Bible, yung message doon, how long is the night? Kasi yung verse, may verse dyan sa Bible mga kapatid. Sabi nga, weepeth may endure for a night, but joy cometh in the morning. Weepeth may endure for a night, but joy cometh in the morning. Ang tanong, how long is the night? Mga kapatid, kung ako inyong tatanungin sa aking buhay, how long is the night? 40 years po. Parang mga Israelites na dapat sana ma-reach nila ang land of Canaan and for 1 week mga kapatid, because of murmuring, kadamo lang ang ilang mga hindi maayong ginabuhat sa tubangan sa Ginoo. Inabot silang 40 years sa wilderness. Ang sad to say na ilang milyon sila lumabas sa Egypt mga kapatid. Ang nakarating lang, hindi 1 milyon halos 2 milyon sila lumabas. Alam nyo kung sino lang ang original Hebrew people na nakarating sa land of promise? 2 lang, Joshua and Caleb. Kaya may significant talaga mga kapatid itong 40 years. 40 years iniwan ako. At 12 to 40 years na ginising ako dahil ang gabi na dumating sa buhay ko, mga kapatid, ay umabot ng 40 years. Ngayon lang ako nagising. Kaya binalik ko wala yun. Pero ito ngayon, mga kapatid, by God's grace, hindi naman ako maging palalo, maging mayabang dahil po sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng Diyos, because without Him we can do nothing. Kaya, mga kapatid, salamat dahil mayroon pa tayong pagkakataon. Inanak, may pagkakataon pa tayo. Just imagine, 40 years, ngayon lang ako nag-isip. Kaya sabi ko, hindi pa tapos ang laban. At ang labang ito, nawa, maging victorious po tayo. Parang natin. Hallelujah! Amen. At tingnan nyo mga kapatid. Bumili ka agad ako. Tingnan nyo. Ayan o. 1, 2, 3. Yan. Sabi ko, sayang lang yung mga panahon ko. Ang ano kasi, di ba, narinig nyo akong nagturo dito na kung alin ang talagang mahalaga, kung alin talaga ang precious na bagay. Anong sabi ni David mga kapatid? Ang sabi niya na sweeter than also and honey. So sweeter also than honey, than honeycomb. Thy words, O Lord, is more than thousands of gold. More than thousands of gold. Grabe pala. Kung gusto pala natin mga kapatid na maging mayaman, spiritually speaking, pag meron tayong salita na Diyos, napakayaman po natin. Dahil mahalaga pa yan, higit pa yan ang halaga niya sa ginto. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At ngayon mga kapatid, ipapangaral ko ngayon na ang buhay at kamatayan na kasalalay sa bibig. Printed letter is dead. It is by human voice alone that can make the dead letter live. Kaya kailangan, mga kapatid, ibuka natin ang ating bibig. Palakpakan natin ating Panginoon. Kailangan magsalita po tayo, mga kapatid.
Hallelujah! Dahil nakasalalay sa ating pananalita ang buhay at kamatayan. At dito nakasalalay ang kaligtasan. Kanina sa Sunday School natin, mayroon po tayong utang mga kapatid na kailanman hindi natin mababayaran sa Panginoon maliban kung tayo po ay makapagligtas, makapag-akay, makapagdala ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Doon ka pa lang unti-unti nakakabayan. Hallelujah! Bakit? Dahil yan po ang Great Commission mga kapatid na iniwan ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon mga kapatid, ang lahat ng mga nilalang, wala ni isang tao sa atin na hindi po mahalaga sa kanyang harapan. Amen. Ang halaga ng isang tao. Gusto niyo pong malaman kung gaano ang halaga ng isang tao? 16:26 ng Matthew. What profited a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? And what shall a man give in exchange of his soul? Narinig ninyo? Buong sanlibutan hindi kayang bilhin ang isa man sa atin. Pagkatapos, inetsapoy na natin, hindi natin pinahalagahan. Kaya nga po mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, listen to this. Church, it is not just a duty, but a supreme duty. It is not a privilege, but yung sinasawag na an obligation. It is not just a responsibility, but an obligation. It is not just an opportunity, but an emergency. Ganyan mga kapatid kalapit, kung bakit kailangan talaga kumilos ang mga anak ng Diyos. Dahil hindi po natin hawak ang ating buhay. At ang kaligtasan ay emergency! Alam niyo po mga kapatid, ang sinusugod po sa tinatawag na ano ba yung nakalimutan ko? Intensive care unit? Ano ba yun? ICU. Ayan, ICU, mga kapatid. Malala na yun, di ba? Hindi na basta-basta pag-isinugod. Dapat yun ang maging pakiramdam natin na isusugod na sa ICU. Dapat natin agapan. Sabi nga ng banal na kasulatan, naagawin natin sila mula sa apoy. May responsibilidad po ang mga anak ng Diyos na ang mga tao na papapunta sa iyo. Dapat sana ang kanyang isang paa, mga kapatid, ay nakalawit na, ay nakulog na sa impyerno. Ngunit mayroon pa isang paa na naiiwan na kailangan hatakin natin. Ganun kalupit mga kapatid ang responsibilidad ng mga anak ng Diyos dahil ang kaligtasan na ating naangkin, mga kapatid, ay hindi po biro. Ang kapalit nito ay buhay na walang hanggan. You can inherit eternal life, everlasting life. When we say eternal life is without end, ganun mga kapatid ang naghihintay sa atin na kapalaran. Ang kaligtasan natin walang hanggan. Kaya itong pansamantala nating buhay, itong napakaisip po nating buhay, ito lamang po ang tanging pagkakataon na papapaghandaan po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po kung tayo magsakripisyo, kung tayo man po ay gagawa sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, napakaisip panahon po lamang yan at ang ipapalit ng Panginoon buhay na yan. Walang tao. Amen. Pag nilalakasan kong busis ko mga kapatid, baka inaantok kayo. Anong ginaan ko na lang? Ay baka hihilig kahit matulog. Hello! Kailangan mga kapatid, hallelujah! Praise God! Amen! Kasi ang fellowship mga kapatid, hindi nag-iisa yan. Ang fellowship sama-sama mga magkakapatid in the house of the Lord. You'll find joy. In the house of the Lord, you'll find peace. And most important, in the house of the Lord, you can find Jesus. Hallelujah! Amen! Amen! Praise God! At itong mga kabataan ito kapag nahukom sa salita ng Diyos at kapag dumating sa buhay nila na kumatok ang Panginoon at pinapasok nila ay talagang, hallelujah, inspired yan gagamit ng mga instruments. Amen? Amen? For God's glory mga kapatid. Sa atin naman, ang lahat
Hindi dapat tayo hangaan, dapat tayo pakurihan. No, wala tayong motive si ganun mga kapatid. Ang tanging motibo natin is for God's glory! Alam niyo po, medyo nag-alala tayo, nawala natin yung pastora. Nung isang linggo, nawala siya. Mga kapatid, para tayong mga ulila, para tayong mga na hindi nagkalimao ang ating plastada. Kung ano ang makakain natin, at hanggang ako, wala na rin ganang kumain. Dahil nawala si pastor, wala ngang yung usually o karaniwan na nangyayari mga kapatid, nakahanda na yung mga pagkain dyan. Amen. Kaya ngayon, merong nagsabi na, wala na tayong nanay, kung ano na tayo. Ano natin nanay? Mga kapatid, lalo pang dumami ang ating pagkain. Just imagine, may nag-volunteer na, ako magluluto ng manok. Mga kapatid, meron akong nakita na papaya at saka sili. Ngayon nakapagpitas na pala. Ngayon kung sinong may ibig na maggulay ng papaya at may matching sili na andyan, nakabalo. At ngayon andyan ng mga kapatid. Ayun, nagsain na rin ako ng isang malaking kaldero. Kaya, hallelujah, enjoy ang mga anak ng Diyos. Hindi mga kapatid nung nawala, miserable na tayo. Lalo pang gumanda. Lalo pang gumanda. Lalo pang sumaya. Ang gawain ng Panginoon. Bakit? Naging mind opener, nagising tayo. Yung nagising tayo, ito pala ang dapat natin gawin. Palagpakan natin ito. Ito pala ang dapat natin gawin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako nalulungkot ng mga kapatid. Nung ilang araw lang, tinignan ko mga halaman ko na hindi ko pa, parang nasasaktan ako. Pero mga kapatid, na-realize ko, ginugol ko ang panahon halos. Lahat ng panang ginugol ko sa tanim. Ngayon magtatanim na ako ng salita ng Diyos. Gugugulin ko ang ating buhay, ang ating panahon sa pagtatanim ng salita ng Diyos. Kailangan aabunuhan ko. Hindi lamang abuno, bibili ako ng insecticide, may fungicide, mayroon pang tinatawag na yung pampabulaklak. Ano ba yon? Fungicide? Papabulaklak yan, kumpleto. Mga kapatid, pag kumpleto talaga, tingnan niyo. Si Paribong Wanzay, nagtanim ng mais dito. Wala talaga, sabi niya. Pangit, wala, hindi maganda. Pero ako nagtanim. At sinunod ko ang tinatawag sinunod ko mga kapatid ang instruction at ang tamang proseso sa pagtatanim. Binigay ko sa kanya ang lahat. May tag-2, 3 ang bunga, pero hindi na lumaki ang iba. Pero tag-3, 2, at saka ang lalaki ng puso. Dahil in-applyan po natin yung nararapat na kinakailanganin ng halaman. Ibibigay po natin ngayon kung ang pangangailangan ng kaluluwa may ibibigay natin. Hindi pa kaya mga kapatid, maging masigla at malusog yan. Hindi pa kaya mag-produce ng bunga yan. Amen? Hallelujah. Alalahanin mo mga kapatid. Ito na ang simula ng ministry natin. Ito na ang ministry. Hindi ko kayo dadamay. Ewan ko kung kayo sasabay sa akin. Sa akin kasi ang turing ko mga kapatid. Ngayon na ba nagsimula? Kaya nung inantig ang puso ko mga kapatid, agad-agad, inaksyonan ko una, lisensya. Pangalawa, bili ako ng kwan. Wala na akong mga bulbin. Dalawa, marking, 3, tekman. Yan lahat. Jot it down. Kasi the purest ink is mightier than the most retentive memory. Pag maisulat mo yan mga kapatid, kahit lumipas ang ilang taon, amen? Ayun nga, may naisulat si mama niya. Naisulat kahit medyo malabo, talagang mabasa pa rin dahil naisulat. Amen. Hallelujah. Kaya paumanhin mga kapatid, akala nyo natutulog na tayo, pero the giant now is now awake. Hallelujah. Hallelujah. Palagpakan natin ang Panginoon. Palagpakan natin ang Panginoon. Ito mga kapatid, hindi pa ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Ito ang babasahin ko. Dito po sa Ezekiel. Kanina mga kapatid, nabasa po natin. Pero ito, ang mga talatang ito, ito po mga kapatid, ang magbubukas ng ating mga natutulog na mga kaluluwa. Kung gaano po ang ating sacred responsibility, ang sacred duty nitong mga huling araw. Ezekiel chapter 3.
Sabi ang Tagalog mga kapatid para dito sa English, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth, and give them warning from me. Verse 18. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from the wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood, everybody say, his blood, Blood. shall I require at thine hand. Last verse. Yet, if thou warn the wicked, and he turneth from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Panginoon, muli, nagmamakaamang po kami. Buksan niyo ang aming spiritual na pagkunawa. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso upang aming pong madama ang iyong mga salita, Panginoon, na siyang umaantig at nangungusap upang mag-push po sa amin na gawin, Panginoon, kahit mahirap, kahit hindi namin kaya ang iyong kalooban, sapagkat ikaw ang aming Diyos na aalalay at tutulong. Hallelujah! Kaya naman, Panginoon, na magkaroon ng rhema, magkaroon po ng divine revelation, magkaroon po, Panginoon, ng mga kapahayagang fresh revelation mula sa inyo. In Jesus' powerful name, I pray. Palakpakan po natin one more time ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Sinabi ko po kanina sa Sunday School, mga kapatid, nakasalalay po sa bibig na ito ang buhay at kamatayan. Amen. Now, tayo pong mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Ang ating mga salita, mga kapatid, ito po ay nagtataglay ng pag-asa at kinabukasan. Ang mga lumalabas sa ating mga bibig, mga kapatid, ito po ay nagdudulot ng kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan sa buhay na ito, ang pinakamahalaga, mga kapatid, na tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa buhay na ito, pinagkalooban po tayo ng ating Panginoon ng pansamantala na tayo po ay mabuhay. Dahil ito ang tinatawag na seed time. Ito ang panahon ng pagtatanim. And the Bible says, be not deceived. God is not mocked, that whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Magpadadaya ang Diyos hindi na pabibiro, sapagkat kung ano ang inihasik ng tao, ay siya naman kanya. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, na ibinigay ng ating Panginoon, ito lamang ang tanging pagkakataon na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil sa kabilang buhay, wala na po tayong gagawin doon. Amen. Sa kabilang buhay, ang pag-aani. Ang mga naghahasik ayon sa laman ay mag-aani ng kasiraan. Datapot ang naghahasik ayon sa Espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid, mga kapatid, dapat natin bigyan ng first priority ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Amen! Amen! Dahil tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid, dahil tayo nga po ay mga anak ng Diyos, meron pong inatang, meron pong nakaatang na napakalaking responsibilidad. Ano po ang pangungusap? Ano po ang mga sinabi ng salita ng Diyos na ating binasa ngayon? Ikaw, anak ng tao, wika ng Panginoon, ginawa kitang bantay. Ginawa kitang bantay. Hallelujah! Ang bantay, mga kapatid, hindi yan natutulog. Pagka ma-sleeping on duty ka, ma-football ka, matanggal ka sa trabaho.
Amen? Hallelujah. Pagbantay mga kapatid, ibig sabihin nagmamanman yan. Active and alert. Watchful. Ngayon, ang mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang mga anak ng Diyos ay ginawang bantay. Sa makatuwid mga kapatid, hindi man ibig sabihin ang ating kalagayan, ang ating binabantayan ay iisang lugar lamang o kaya yung isa, kumbaga sa kumpanya, isang kumpanya, maraming mga kumpanya, mga kapatid. Kumbaga sa pamilya, ikaw unang naligtas, ikaw ang namulat sa katotohanan, ikaw ang ginawang bantay sa iyong pamilya. Nawa makita ang iyong buhay. Amen? Lumiwanag ang ating buhay. Praise God! Dahil meron kang pananagutan, mga kapatid, kung ano ang ipinakita mo. Kung ito ba ay ikay naging asin, ikay naging liwanag, ang mga nangakakakita sa iyo, kanilang pupurihan at luwalhatiin ang ating Panginoon. Dahil na-bless sila sa buhay natin na ipinakita po natin. Hallelujah! Praise God! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Dahil mayroon po tayong kanya-kanyang binabantayan mga kapatid. Hallelujah! Now, ang sabi po ng banal na kasulatan, sinasabi ko sa iyo, ikaw na anak ng tao, kung ang isang masama ay mamatay, tingnan nyo ha, kung ang isang masama ay mamatay at hindi mo man lang pinapagpaunahan, hindi mo man lang pinagsasabihan, ang gayong taong masama ay mamamatay, dapat po sisiyasatin ko ang kanyang dugo sa iyong mga kamay. Accountable. Meron po tayong accountable po tayo mga kapatid. Meron po tayong pananagutan, brother. Hallelujah. Pero ang sabi naman ng banal na kasulatan, ngunit kung ang taong masama, kung ang taong lumilihis ng landas, ang taong hindi pa nakakakilala, nakatanggap ng kaligtasan gaya ng tinanggap mo, ang iyong pinagsabihan, mga kapatid, maliligtas ang taong ito. Hallelujah. At ikaw din naman, hindi na po sisingilin sa iyong mga kamay ang kanyang dugo. Mamuhay kang payapa. Amen? Amen. Hallelujah. Uuwi ka sa ating Panginoon na mapayapa, hindi cargo di konsensya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Glory! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Kaya mga kapatid, in these last days, wala na po ang mga propeta. Wala na po si Moses. Wala na po ang mga apostles. Wala na po ang mga heroes of faith. Ngayon, isang napakagandang patuturo mga kapatid. Mamamatay na lamang siya, naghihingal na. Isang writer mga kapatid, si Warren, nakalimutan ko yun. Pero bago namatay ang kanyang ama, tingnan niyo, napakaganda mga kapatid. Nakaka-encourage yung kanyang mga sinabi. Mamamatay, naghihingalo na lamang siya. Sabi niya, kahit makapagligtas pa ako, kahit sana makapagligtas pa ako ng isang kaluluwa, makapagdala pa sana ako ng isang kaluluwa pa. Pero libo-libo na, napakarami ng kaluluwa ang kanyang nadala sa paanan ng Panginoon. Pero naghihingalo siya, isa pang kaluluwa mo. Grabe! Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Kapag na-realize po natin mga kapatid, hindi man tayo nagkakautang financially, pero nagkakautang po tayo sa harapan ng Panginoon dahil sa kaligtasan na ating tinanggap. It is not free. Somebody dies. Mayroon naman tayo dyan. He gave his life in order for us to be saved. Ngayon, mga kapatid, utangan tayo. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, ako'y may utang. Kaya lahat
na kanyang nakakasaluma, maanumang lahi mga kapatid, malinis ang kanyang konsensya dahil pinagsabihan niya po ng salita ng ating Panginoon. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed for the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe. Yan po ang pahayag ni San Pablo mga kapatid. Wala nang ibang makapagligtas ng ating kaluluwa maliban sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nasulat po ang Biblia mga kapatid, sapagkat ito po ang nagsasabi kung papaano po natin masusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil pag tayo po'y humarap sa harapan ng ating Panginoon sa paghuhukom, hindi niya po sasabihin kung ano ang natapos mo, anong accomplishment mo dito sa lupa. Ang kanyang sasabihin kung ikay haharap na, kung tayo'y haharap na sa harapan ng Panginoon mga kapatid. Ito, 7:21 ng Matthew. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ang tanong, ginawa ba natin ang kalooban ng Panginoon samantala nandito pa tayo sa lupa? Sinunod ba natin ang kalooban ng Panginoon samantalang binigyan pa tayo ng pagkakataon? Yan po ang malaking katanungan mga kapatid. Everybody say praise the Lord! Salamat po sa ating Panginoon dahil binigyan niya po tayo ng pagkakataon. Hindi po nagmamadali ang Panginoon sa kanyang muling pagparito sapagkat nakita niya na marami pang mga taong naliligaw, marami pang mga taong napapahama. Kaya church, ito po ang ating huling tagubilin. Ang ating pong laging ipananalangin sa ating sarili kung paano ang Panginoon mga kapatid, hindi niya inalintana na ialay niya ang kanyang buhay dahil ang nangibabaw sa kanya ay pagmamahal at kabigatan. Kaya hindi po tayo magkaroon ng ganung damdamin at hindi po natin ma-reach out ang mga tao at hindi po tayo magkaroon ng malasakit o pagmamahal sa kanino man mga kapatid na unless na magkaroon po tayo ng burden, magkaroon po tayo ng love, magkaroon po tayo ng compassion. Iyan ang kailangan mga kapatid. Hindi po ba? Kung wala kang pag-ibig mga kapatid, parang wala lang sa iyo. Kung wala kang malasakit, bali wala lang yan sa iyo. Pero kung meron kang malasakit mga kapatid, hindi po pwede. Kung ano ang nakita mo na pwede mong magawa mo parang tulungan at mapasaya at yung kanyang suliranin mga kapatid ay gumaan, talagang gagawa ka ng paraan para siya matulungan. Amen! 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 Hallelujah! 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 Kaya mga kapatid, ang aking tagubilin, ipag-pray natin sa Panginoon. Katulad ng prayer ng ating Panginoon mga kapatid na sabi, when he saw the multitude, he was moved with compassion. Kailangan mga kapatid, magkaroon po tayo ng malasakit at pag-ibig sa sinuman na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Dahil sinabi ko kanina sa Sunday School, malungkot, masakit na katotohanan. Alam niyo, kapag ang sinuman na wala pa kay Kristo, kapag ang sinuman na hindi pa sumampalataya sa ating Panginoon, hindi na siya maghahantay pa sa kabilang buhay ng paghatol. Dito pa lang nahatulan na. Ano sabi ng Biblia? Ano ang sabi ng Biblia? Sa John chapter 3 verse 18, ang sino mang hindi sumampalataya sa ating Panginoon ay hinatulan na, may judgment na sa kanya. Kaya kung ang ating tingin, ang bawat nakakasalumuhan natin, kung magkaroon tayo ng ganitong damdamin, kapag hindi siya maglilingkod sa Panginoon, kapag hindi siya sumampalataya sa Panginoon, nahatulan na. Kaya ikaw ang pag-asa, tayo ang pag-asa. Tayo mga kapatid, ang inaasahan ng Panginoon. Kaya nga po, ibinigay sa Kanya, binigay po sa atin ang banal na kasulatan upang po ito po mga kapatid ang maging daan upang sila ay makalapit sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya po mga kapatid, nitong mga huling araw, kailangan sa ating buhay para makabayad po tayo sa ating pagkakaputang. Mga kapatid, gumawa na po tayo ng hakbang. Amen.
Sabihin mo, sino kaya akong pagsabihan? Meron ka bang mahal sa buhay? Meron ka bang kaibigan? Meron ka bang kakilala? Mga kapatid, napapalibutan po tayo, napakarami pong tao sa ating paligid. Kaya kung nailang ka, para bagang natatakot, nahihiya ka sa ibang mga tao, sa close mong kaibigan, sa kakilala mo. Amen? At ang aking challenge sa inyo mga kapatid, I am very much willing na sino man sa inyo magsabi sa akin, mayroon tayong Bible study, kagad-agad may tumulong yan. Amen. Hallelujah! At kung kaya niyo naman mga kapatid, praise the Lord. Amen. Mas marami. Sabi nga, it is better to do. It is better to hire 10 men to work than to do the work of 10 men. Amen. Dahil kung nag-iisa lang ako mga kapatid, napakarami at walang hindi ma-duplicate mga kapatid, hindi magsasalita, ako lang magsasalita dahil sinabi ko naman sa inyo, hindi naman ikahahanapin ng Panginoon. Kailangan master mo pa ang banal na kasulatan. Ano yung experience? Kung ano yung tinanggap mo, ibahagi mo lang, huwag kang maging madamo. Yun lang. Simple. Di ba? Hindi mo, sabi, paano ako, katulad ni Esther Mera. Esther Mera, sabi nga, nagpapasalamat nga si Esther Malo dahil naging daan si Esther Mera para si Esther Malo magkarating sa atin. Kaya kung sino man naging daan mga kapatid, amen, kung sa ahiti pa, kahit hindi ka talaga ang dyan, palibhasay, sa may komisyon ka. Kumbaga sa para sa madaling ba. Amen? May kabahagi po tayo, palagpagan natin ang ating Panginoon. May kabahagi po tayo. Dahil, ang Ocean Church ay nagsisimula pa lamang sa ministry. Batang-bata pa tayo sa ministry, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, dahil sa biyaya, binigyan po tayo ng pagkakataon. Let us all worship Him!